I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Isang maganda at mapagpalang araw muli sa ating lahat at welcome back to my Merly Biblical Tips channel. Kumusta na po kayong lahat sa araw na ito? So ngayon po ay naka-all red ako dahil para feel ko naman yung aking kaarawan. Yun, para feel ko naman yung aking kaarawan at i-enjoy yung araw na ito sa aking pong pagbablog. Ayun. So, today is my birthday, kaya po naka-all red po ako ngayong araw na ito. So, ngayon po guys ay magpapatuloy po tayo doon sa ating mga naiwan pang mga mahalagang tatalakayin patungkol po sa iba't ibang dahilan kung bakit pinaghihirap ng Diyos ang buhay ng isang tao. So, tayo po ay magpuproceed doon sa pang-siyam na dahilan ng Diyos. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy guys. Proceed na tayo kaagad doon sa ating pang-siyam na dahilan kung bakit pinaghihirap ng Diyos ang buhay ng tao. At ang pang-siyam na ito guys ay para hindi tayo maging mayabang or palalo, na mababasa po natin sa aklat ng ikalawang Korinto chapter 12 verse 7 hanggang 10. At ganito po ang sabi sa ikalawang Korinto chapter 12 verse 7 hanggang 10. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamakuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapurihan ni Kristo. Dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ayan, makikita po natin dito guys na kahit po si Apostol Pablo ay lingkod na ng Diyos. Ayun, lingkod na ng Diyos. Si Haring David na lingkod din ng Diyos. Si Job na lingkod din ng Diyos ay malalapit sa Diyos. Ayun, lingkod na ng Diyos, malalapit sa Diyos. Pero sila po ay talagang nakakaranas din ng iba't ibang mga paghihirap sa buhay. Inalaw din ng Diyos na sila ay makaranas ng iba't ibang mga kahirapan. At gaya nga po ng nabanggit ko po sa inyo guys, ang paghihirap sa buhay ay wala pong pinipili ang Diyos. Lahat tayo, mahirap, mapamayaman, ay nakakaranas talaga ng iba't ibang klase ng paghihirap sa buhay. Hindi man lahat ng tao ay dumaranas ng iba't ibang kahirapan sa buhay na for example, walang makain, kulang-kulang sa pagkain, kulang sa pera, kulang-kulang sa lahat ng bagay na pangangailangan sa buhay. Either po yung mga mayayaman ay dumaranas po ng kahirapan, iba nga lang sa kahirapan na dinanas po ng mga taong mahihirap sa buhay. Iba nga lang klase yung kahirapan ang naranasan ng mga mayayaman. Pero dapat na maging malinaw po sa ating mga isipan na lahat tayo, mapamahirap, mapamayaman, ano man ang katatayuan sa buhay, ay lahat tayo ay nakaka-experience ng paghihirap sa buhay. So, inalaw po ito ng Diyos guys, tulad ng binanggit nga po ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Korinto chapter 12 verse 7 na para hindi tayo maging mayabang or palalo. Unang-una, hindi tayo maging palalo sa Diyos at maging palalo sa kapwa. Kasi wala naman tayong pwedeng ipagyabang sa ating kapwa. Wala tayong pwedeng ipagyabang sa ating kapwa dahil lahat tayo ay nakaka-experience ng iba't ibang kahirapan sa buhay. Tulad nga po ng binanggit ko kanina guys na lahat ng tao ay
may iba-ibang mga kahirapang pinagdaanan, iba-iba ang kahinaan, iba-iba ang kapintasan na mayroon tayo. Ano pa, iba-iba yung mga limitasyon natin sa buhay. So, lahat ng ito guys, na kulang-kulang na ito na binanggit ko, ay inaalaw po ito ng Diyos sa buhay po natin para hindi tayo maging mayabang unang-una sa Panginoon. Kaya nga, sabi ko po kanina guys, kung lahat ng tao ay ginawa ng Diyos na perpekto, lahat ng siguro ng tao sa mundo ay mayayabang at palalo. Diba? Eh ngayon nga lang guys, kahit may mga kanya-kanya tayong mga kahinaan, kahit may kanya-kanya tayong mga kapintasan sa buhay, kahit mayroon tayong kanya-kanyang limitasyon, may mga kanya-kanya tayong mga kahirapang pinagdadaanan sa buhay, mayroon na nga pong mga mayayabang, di ba? Mayroon na nga mga palalo sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang, kahinaan at kapintasan na mayroon din sila. Eh how much more kung sila po ay perpekto na talaga sa buhay, di ba? Kaya hindi talaga inalaw ng Diyos na lahat ng ang tao ay maging perpekto. Dahil alam po ng Diyos na talagang maging ano tayo, magiging mayabang tayong lahat, magiging palalo tayong lahat. Alam niyo po guys kung bakit siguro isa po sa dahilan ng Diyos kung bakit hindi tayo ginawang perfect sa buhay, dahil naka-experience na ang Diyos nito. Mayroon na kasi siyang ginawa noon na perfect na sa lahat. At yun po ay si Satanas, di ba? Ginawa niyang perfect si Satanas dati. Wala pong kapintasan si Satanas dati. Hindi ko ma-explain kung gaano ka mangha-mangha, kahanga-hanga, si Satanas dati. Pero dahil nga po doon sa kanyang pagiging perpekto, ay naging palalo sa Diyos, diba? Naging palalo si Satanas sa Diyos. Kaya nga dahil sa experience na ito ng Diyos, kaya ang tao ay hindi na niya ginawang perfecto. Baka lahat na tayo ay maghihimagsik sa Diyos. Baka lahat na tayo ay maging palalo sa Diyos, di ba? Kaya kung mababasa niyo po doon sa aklat ng Genesis chapter 11 verse 1 hanggang 9, basahin ko po sa inyo para makita po natin kung ano yung ginawa ng Diyos itong mga nagtayo ng turi ng Babel. Yan, nagkaisa ang mga tao dito sa pagtayo ng turi ni Babel, na hindi pinahintulot ng Diyos na maitayo nila yung turi ng Babel, kasi baka isang araw daw ay maging palalo at maging mayabang itong mga tao. Kaya pinangangalat ng Diyos sila at binigyan ng iba't ibang mga wika para hindi na sila magkaintindihan at hindi na sila magkaisa. Ayun, basahin ko po sa inyo ha. Sabi dito, sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig, o isa lang daw po yan. Sa kanilang papalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayon magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang matanyag tayo, sabi nila, at huwag nang magkawatak-watak. Verse 5, bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang turing itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ni Yahweh ang mga tao upang sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinatawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng tao, at mula roon pinangalat nga niya ang mga tao sa daigdig. Tingnan
tingnan niyo po maigi dito yung yung sinabi ng mga tao na dito sa verse 4, ang sabi nila, ngayon magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang matanyag tayo. Ganyan. Para matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. So, ang ibig sabihin po dito, na pagdating ng panahon, pagdating ng araw, magmamalaki sila, maging palalo, maging mayabang sila kasi nakapagtayo sila ng ganito, 'di ba? Sa sarili nilang kakayahan, sa sarili nilang lakas. Kaya lang ayon sa ating pong narinig dito sa mga talatang binasa ko, hindi 'yun ipinahintulot ng Diyos. Alam na kasi ng Panginoon kung ano magiging kahinatnan, 'di ba? Ayaw ng Panginoon na ang tao ay maging palalo or pagmamalakihan ng tao ang Diyos pagdating ng araw. Ayaw tayo. In short guys, ayaw tayong maging katulad ni Satanas na maging mayabang at palalo sa Diyos. Ngayon po, binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang mga paghihirap sa buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang mga kahinaan. Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang mga kapintasan sa ating mga sarili, di ba? Tulad ni Apostol Pablo, binigyan siya ng Diyos ng isang kapansanan sa kanyang katawan para hindi siya maging palalo o mayabang sa Panginoon. Yes. So, kahit nga si Apostol Pablo ay alam niya na yung paghihirap na ibinigay sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng kapansanan ito ay alam ni Apostol Pablo ang dahilan ng Diyos kung bakit binigyan siya ng ganitong kapansanan, di ba? Isang kapansanan sa katawan. So naintindihan niya para hindi raw siya maging mayabang at maging palalo. Kasi si Apostol Pablo, kung wala yung kapasanan na yon at kung hindi siya nakakilala sa Diyos, napakayabang nitong taong ito eh. Diba? Napakayabang nitong taong ito. Pagdating sa talino, ay mayroon naman talaga siyang may pagmamayabang. Mayroon talaga siyang may pagmamayabang sa mga tao. Sa talino, matalino si Apostol Pablo. Sa pinag-aralan, may pinag-aralan si Apostol Pablo. Kaya ang nakakaano lang sa kanya, ang konting sabit lang talaga niya, yung kapinsanan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At dahil ang dahilan po doon ng Diyos ay para hindi maging mayabang si Apostol Pablo. Kaya dapat po sa mga ano man yung mga paghihirap na pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, wag po tayong magtampo sa Diyos. Wag po tayong magalit sa Diyos. Wag po tayong manumbat sa Diyos. Ayan. Si Apostol Pablo, pwede niya sumbatan ng Diyos na akala ko ba Lord, ganito ka, ganiri ka, pag naglilingkod kami sa iyo, pagpapalain mo kami, pag naglilingkod kami sa iyo, kapag sumusunod kami sa iyo, ganito ang gagawin mo sa buhay. So, hindi yan ginawa ni Apostol Pablo. Kasi, naintindihan na niya yung side ni Lord, kung bakit pinadala po sa kanya or ibinigay sa kanya ang ganyang klase ng paghihirap. So, ganun din po sa buhay natin guys, ano man yung klaseng paghihirap na ipinaparana sa atin ng Panginoon, hindi man ito katulad ni Apostol Pablo, hindi man ito katulad ni Haring David na paghihirap, hindi man katulad ito ng paghihirap ni Job, yung paghihirap na mayroon tayo, dapat maintindihan natin kung bakit ibinigay ito ng Diyos sa buhay po natin. So, kaya kailangan po maintindihan natin ang Diyos sa kanyang mga dahilan kung bakit ipinaparana sa atin yung paghihirap na ito. So, uulitin ko po guys, yung pangsiyam na dahilan ng Diyos kung bakit pinaghihirap ang tao upang hindi tayo maging mayabang or maging palalo.